Iprinisenta na ng Department of Interior and Local Government si Kingdom of Jesus Christ Pastor o Founder Apollo Kibuloy kasama ang mga kapwa-akusado na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at Sylvia Semanes. Kasunod na rin yan ang tuluyang pagsuko ng mga ito pong araw ng Linggo, Setyembre 8. Pinangunahan itong si Interior Secretary Ben Harabalos Jr. ang presentasyon kung saan inabot lamang ito ng kulang-kulang 1 minuto at hindi na sila hinayaan pang matanong pa ng mga kagawad ng media. Matapos ang halos 1 minutong exposure, ibinalik din ang mga akusado sa isang kwarto. Makikita ho sa naturang presentasyon na nakasuot ng orange detainee shirt ang mga akusado. Ngunit 4 sa kanila, kabilang ho itong si Pastor Kibuloy, ay may suot na itim na jacket. Hindi rin gaanong makita o maaninag ang mukha ng kontrobersyal na pastor dahil nakasuot ito ng itim na sunglasses habang suot pa rin nito ang black cap na may markang agila. Ang parehong sombrero na suot niya noong lumutang po siya noong araw ng Linggo. Atin pong bigyang daon panoorin itong presentasyon sa grupo nitong si Apollo Kibuloy. Ipapalabas na lang namin para sa publiko para makita po ninyo si Pastor Kibuloy. At ang kanyang mga kasama, pinakita nyo kung mga mugshot, medical, sinunod po ng PNP ang proseso tingil dito. So siguro para bago tayo mag-question and answer at this point, Jean, pwedeng palabasin mo na si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Pakibasa nila isa-isa kasi yung mga kasama niya. Paki-enumerate na lang, please. Pastor Apollo Kibuloy, Jacqueline Roy, Crescente Canada alias Ente, Ingrid Canada and Sylvia Semanes. Bahagi po yan ng presentasyon sa grupo ho nitong si Kibuloy. Samantala, ipinakita rin ng Department of Interior and Local Government itong detention facility sa loob ng Philippine National Police Detention Center na pansamantalang titirhan ng mga akusado. Makikita ho rito mga kama, tigisang mga electric fan, upuan, lagayan po ng tubig at maliit na comfort room sa loob mismo ng kanilang magsisilbing kwarto. Makikita ring malinis ang mga naturang room batay pa rin po sa video na inilabas ng Interior and Local Government. Ayon kay Abalos, walang magiging special treatment kina Kibuloy at sa kanyang mga kasamahan, kasunod na rin po yan ng tuluyang pagsasakustodiya sa Philippine National Police. Muli, ang bahagi po ng presentasyon. Pinapakita namin sa video ang prosesong ginawa po rito. Yan po ang kanyang kulungan. No? Kanina makita nyo kung mga mugshot, medical, sinunod po ng PNP ang proseso tingil dito. Ang grupo ho nitong si Kibuloy, mga kabumukas na nation, ay pawang nakadetene sa may custodial center sa may Campo Crame o sa may Camp General Rafael Crame, ang national headquarters ng Philippine National Police dyan sa may Quezon City. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumagana ang sistema ng katarungan dito sa Pilipinas. Ayon pa sa punong ehekutibo, mapapatunayan ito sa inaasahang pagsisimula na ng proseso sa hudikatura kaugnay ng mga kasong kinakaharap ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Binigyang din pa ng Pangulo na sa ikakasang paglilitis sa religious leader ay maipapakita natin sa buong mundo na hindi lamang aktibo ang judicial system sa bansa. Bagkos ito dinaan niya ay maayos na naipapatupad at idinagdag pa ng Chief Executive ay masigla itong gumagana. Kaugnay niyan ay tiniyak din ng Presidente na magiging transparent ang proseso ng gagawing pagdinig sa tinaguriang Son of God na si Pastor Kibuloy. Lahat anya ng dapat na managot ay kailangang panagutin at ito'y sa harap ng mga kasong kinakaharap ng KOJC leader. Kasama na dito ang sexual abuse and harassment, child abuse, serious illegal detention at iba pang mga krimen. Narito ang karagdagang payag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Any other arrested person and will respect his rights, and we will go through the process. The process will be transparent. Everyone who is involved will be accountable, and we will demonstrate once again to the world that our judicial system in the Philippines is active, is vibrant, and is working well. Right? Thank you. Agi po yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, gagawin naman daw ng Department of National Defense ang lahat para tutulan ang anumang pagtatangka ng kampo ng Kingdom of Jesus Christ
na mailipat sa detention facility ng Armed Forces of the Philippines sa Campo Aguinaldo itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ito hong iginiit nitong si Department of National Defense Spokesperson Director Arsenio Andulong sa isang statement. Ginawa ho ng opisyal ang naturang pahayag matapos na magpahayag ng interest ang legal counsel nitong si Kibuloy na si Attorney Israelito Torion na ilipat ang kanyang kliyente mula ho sa Custodial Center ng Philippine National Police sa anumang pasilidad ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas dahil sa umunoy security concern. Ngunit binigyang diin nitong si Director Andulong na ang mga pasilidad ng Sandatahang Lakas ay subject sa striktong operational security protocol. Kaya't hindi ang AFP niya ang tamang ahensya para magkustudiya sa mga suspek sa mga kasong kriminal. Maalalang una nang kinumpirma ng Sandatahang Lakas ang pagbibigay ng suporta sa Philippine National Police sa mga operasyon nito sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa Buhangin District sa may Davao City noong linggo na humantong sa pagkakaaresto kay Kibuloy at 4 na kanyang mga kapwa-akusado na sina Crescente Canada, Ingrid Canada, Sylvia Semanas at itong si Jacqueline Roy. Lahat ay nahaharap sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2023 habang itong si Kibuloy ay nahaharap sa hiwalay na kaso ng paglabag sa Republic Act No. 7610. Ito ho yung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Gayunpaman, iginiit ng kampo ni Kibuloy na sumuko ang pastor sa Intelligence Service ng Sandatahang Lakas at hindi umano sa Philippine National Police.